Shocking talaga, mga kababayan. Buong paliparan nagkagulo, umingay, at halos yumanig sa tindi ng sigawan nang dumating si former President Rodrigo Roa Duterte o FPRRD. Grabe, hindi inaasahan ng lahat na ganito pa rin kainit ang suporta ng taong bayan at ayon sa ilang nakakita, tila nabulaga at napahiya si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng dagsang pagmamahal para kay Duterte. Mula sa baggage area hanggang sa arrival lobby, sumisigaw ng Duterte, Duterte ang mga tao habang pumapasok si FPRD. May mga nagwagayway pa ng bandila at may ilan pa raw na lumuha sa sobrang saya. Samantala, ayon sa mga saksi, tila nanlamig at napatulala si PBBM matapos makita ang hindi matatawarang suporta para kay Duterte, parang bulakta raw sa mismong harap ng sambayanan. Kaya ang tanong ng lahat ngayon, senyales na ba ito na muling bumabalik ang impluensya ng mga Duterte sa politika? At kung ganito kainit ang pagtanggap kay FPRD, paano haharapin ni PBBM ang tila pagguho ng kanyang suporta? Isang eksenang parang pelikula. Pero tunay na tunay, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ito na naman ang inyong Spokes ng Bayan para sa isa na namang kabanata ng Spokes Hour. Now, maraming salamat po dun sa mga tumangkilik ng ating naunang broadcast na ano na mangyari kay Tatay Digong. At ulitin ko lang po no, na aking rekomendasyon bilang isang nagmamalasakit kay Tatay Digong, ngayong meron ng finding ang hukuman na unable to stand trial si Tatay Digong at tingin ko naman hindi na ito mababawi dahil ito naman pong dahilan ay dahil nga siya ay limot-limot na dahil sa kanyang edad, ang kinakailangan na gawin ay humingi na ng permanent dismissal ng kaso. Now, ang problema, gaya na ating sinabi, sa Rome Statute, hindi gaya sa batas ng Pilipinas na yung kawalan ng abilidad na maintindihan ang mga paratang sa kanya at para gumawa ng depensa ay hindi basihan para ma-dismiss ang kaso. At kaya ang hinain ng abogado ni Tatay Digong ay hindi isang motion to dismiss. Kung hindi, para hindi tayo magkamali, basahin natin kung anong hinain nila. Ang hinain ay, nawala. It is to vacate, permanently vacate proceedings. No? Ibig sabihin, bagamat hindi siya mga didismiss o dahil wala ngang provision na dismissal ang kaso, kinakailangan itigil ang pagdinig dahil nga po wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para harapin ang kanyang mga kaso. So ang kanyang hiningi ay that the proceedings be adjourned indefinitely. Okay? Ibig sabihin po niyan, hindi madi-dismiss pero hindi magtutuloy. Akusado pa rin si Tatay Digong. At dahil yan ang hiningi ng abogado ni Tatay Digong, ibig sabihin, hindi pa rin siya mapapalaya. At kung siya'y mapapalaya, it is by virtue only of yung tinatawag na interim release na kinakailangan merong tumanggap na bansa. Ang tanong, ano ba mga balakid sa pagkakaroon ng interim release ni Tatay Digong? Dahil ang hinihingi naman ay hindi dismissal, bagamat ulitin ko po ha, sa tingin ko may sapat na basihan sa Rome Statute para humingi ng dismissal. Ito po yung provision na ang Rome Statute ay dapat bibigyan ng interpretasyon na sang-ayon sa karapatang pantao at pangalawa, yung in the interest of justice, kung talagang hindi na kakayanin ang harapin ang pagdidinig dahil wala nang sapat na kakayahan, lalong-lalo na sa pag-iisip, kailangan talaga ma-dismiss na yan. Otherwise, it would become inhumane, no? And arbitrary detention. Kaya nga, sinabi ko na mukha namang sigurado na yung interim release na yan dahil kung mapapatuloy na nakakulong si Tatay Digong, sasabihin naman yan, that's arbitrary and unlawful detention already kasi hindi pa naman siya nagkakasala pero panghabang buhay na pagkakakulong na kung talagang hindi siya mapapalaya ang mabibigyan ng interim release. So, anong balakid sa interim release? Well, alam niyo po, hindi kasama ngayon sa kulungan si Tatay Digong dito sa Dahig. Ang pangalan niya ay si Francien Kaguba. Sino si Francien Kaguba? Tignan natin ang larawan ni Francien Kaguba. Siya po ay isang Rwandan. Siya po ay negosyante na akusado sa pagbibigay ng pondo doon sa ginawang genocide laban sa Tutsis at sa mga moderate Hutus. Meron pong sinasabing mga 800,000 na mga kataong namatay dahil doon sa genocide na yon at ang ginamit ng genocide ay mga
machete at mga itak. So talagang karumal-dumal ang nangyari dyan. Matapos pong magtago ng 20 taon, nahuli po siya noong 2020, 80 anyos na siya sa France. At dinala nga dito sa The Hague, sa Rwanda Tribunal. Ang nangyari kay Gaguba, nagkaroon nga ng determinasyon na wala na siyang sa tamang pag-iisip dahil sa Alzheimer's at sa dementia. Alam nyo, ang sabi naman ni Kaufman, hindi naman Alzheimer's yung kay Tatay Digong. No? Ang sabi niya, ang kay Tatay Digong ay significant cognitive deficiencies diagnosed by neuropsychologists that affect the former president's memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, his orientation to place and time, while simultaneously limiting his capacity for complex reasoning. So hindi siya Alzheimer's, hindi siya dementia, kasi dementia po pwedeng wala ka na makilala. Itong si Gaguba, talagang extreme dementia, wala na siyang makilala. Meron kasing mga gwardiya na nakakausap natin dahil nais din natin malaman kung ano nangyayari kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi nga nila, itong si Gaguba nakaupo na lang, nakatingin palagi buong araw at wala nang kakilala. Meron lang siyang isang kakilala na hinaharap kapag bumibisita. Itong anak niya na Michelle ang pangalan. Otherwise, wala na siyang kahit anong reaksyon, kahit kanino pa. Nakakaawa po talaga. Kasama ni Tatay Digong. Ano ang nangyari sa kanya? Well, gaya ni Tatay Digong, nagkaroon ng determinasyon ng hukuman na unable to stand trial na nga dahil sa dementia at sa Alzheimer's. Mas malala talaga kay Tatay Digong. Ano nangyari? Nakakulong pa rin siya. Bakit? Unang-una, walang bansa na gustong tumanggap sa kanya by way of interim release. Pangalawa, at ito importante dahil hiningi rin ito ng abogado ni Tatay Digong, pati ang Netherlands kung nasaan ang kulungan, ayaw siyang tanggapin. Ang suma total, bagamat meron ng determinasyon si Gaguba na unable to stand trial, siya po'y nakakulong pa rin dahil walang tumanggap sa kanya by way of interim release at ayaw rin siyang palabasin ng kulungan ng Netherlands. Anong leksyon na makukuha natin kay Gaguba by way of ano ba yung mga balakid sa interim release ni Tatay Digong? Ang pinakamalaking balakid, siyempre, assuming ibibigay ang interim release at sa tingin ko naman ibibigay na yan. Bagamat may pagtututol ang prosecution, ano yung basehan ng pagtututol nila? Flight risk daw, pwedeng tumakas, pwedeng manakot ng mga testigo, pwedeng paghimasukan ng ang mga ebidensya. Pero yung mga yan, hindi na importante kasi unable to stand trial, hindi na matutuloy ang trial. So, ang issue na lang dyan, makakatakas ba yan? Kung limot-libot na, paano naman tatakas yan, no? So, sa tingin ko, walang balakid pagdating dun sa pagiging flight risk o paghihimasok sa mga testigo at saka sa mga witnesses. Ang pinakamalaking balakid, meron bang tatanggap kay Tatay Digong? Now, ang pagkakaintindi ko, si VP Sara naman umiikot at nagtatanong, nakikiusap sa iba't ibang bansa na sana tanggapin si Tatay Digong. Kung iisa-isahin mo yung mga napuntahan na ni VP Sara, medyo alam mo na kung sino ang mga linapitan ni Inday Sara. Unang-una, Australia. Although nabalita na tinanggihan ng Australia, tinanggi naman ni VP Sara na humingi tayo ng interim release Australia. Nanggaling siya dito sa Netherlands. At ngayon nga, kahapon lamang, isinapubliko na hinihingan ng panig ang bansang Netherlands kung tatanggapin nila si Tatay Digong. Well, bukod sa Netherlands, nagpunta siya sa Paris, okay, sa France. At bagamat hindi niya inenunsyo, kaya nga ang tingin ko, doon makaka-interim release si Tatay Digong, nagpunta rin siya ng Belgium. Bagamat hindi inanunsyo yan, may mga picture sa Instagram na nakita siya dyan sa Antwerp. No? Ibig sabihin, hindi niya inanunsyo, nagpunta dyan. At ang track record ng Belgium kasi, siya yung pinakamaraming tinanggap na interim release. Dahil hindi lang naman po ICC ang mayroong mga akusado na nakadetene dyan sa Hague. Nandyan din yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Tribunal ni Gaguba, yung sa Rwanda. So, at ngayon nga po, humingi sila ng observation sa Netherlands. Now, sa tingin ko po, hindi tatanggap ang Netherlands kasi ang Netherlands never tumanggap ng interim release. Kasama na itong si Gaguba. Si Gaguba nga, dito na nakadetena sa Cheveningen, kasama ni Tatay Digong. Lalabas na lang sa detention facility, ililipat sa pribadong bahay. Hindi pa tinanggap ng Netherlands. Bakit? Well, kasi nga, bilang host sa 3 tribunals, ayaw niya na talagang
baka lahat ng mga akusado ay humingi na lang na interim release sa kanya dito, no, sa Netherlands. Siyempre may gastos yan, pero mas importante, mayroong mga diplomatic ramifications yan, no. Siyempre hihingi yung mga bansa, ibalik mo na sa amin yan. Baka mahirapan maiwasan. May mga iba't ibang mga national interest din ang mga taga Netherlands. So sa tingin ko, hihindian yan ng Netherlands. Pero meron pa namang Japan dahil napunta rin si VP Sara sa Japan. Merong France, merong Belgium, at yun nga po, no, ang sa akin, ang pinakamalakas ay Belgium na talagang hospitable at saka Japan. Dahil ang Japan naman po, malapit sa Pilipinas, ang presidente ng ICC taga-Japan at siguro naman, dahil kakaunti lang ang mga Asyanong mga bansa na kasapi sa ICC, gagawin niya ng Japan para ipakita na walang dapat ikatakot ang mga Asyanong mga bansa at sumapit na uli sa ICC kasama na ang Pilipinas. So ang number one balakid, may tatanggap pa. Dahil kung walang tatanggap, pwedeng maging kapareho ang kapalaran ni PRRD ni Kaguba na wala na sa tamang pag-iisip, wala nang nakikilala, nakadetain na pa rin kasi nga po sa international tribunals, walang motion to dismiss. At yan ang aking sinasabi naman. Magagalit na naman sa akin ng mga abogado, naghihimasok. Ako naman naghihimasok dahil nga sa malasakit kita, Tatay Digong. There should always be a first time. Hindi ibig sabihin na palibasang hindi ginawang basihan sa isang motion to dismiss ang unfitness to stand trial ay hindi na natin susubukan. Kasi itong nangyari kay Kaguba, ito ay paglabag sa karapatang pantao dahil siya ay nakakulong na hindi pa napapatunayan nagkakasala at panghabang buhay na siyang nakakulong. Kasi habang walang tumatanggap sa kanya, kasama na yung Rwanda, ayaw rin siya tanggapin ng Rwanda, na po pwedeng mangyari nga sa Pilipinas, kahit anong sabi ni Kaufman na kaya niya kausapin ng mga Marcoses, hindi yan tatanggapin ng Pilipinas at nagsalita na nga si Bersamin. Sa tingin ko naman, napakalapit ang relasyon niya kay Marcos na po pwedeng yan ang desisyon ni Marcos. Bakit naman niya tatanggapin sa Pilipinas ang pinakamalaking tinik sa kanilang ninanais na Marcos forever, di ba po? Kapag hindi natin sinubukan ang motion to dismiss sa lalong mabilis na panahon, baka po parehong kapalaran si Tatay Digong ni Kaguba. Forever nakakulong kasi nga po walang motion to dismiss on the basis of unable to stand trial, walang tumanggap by way of interim release, ayaw tanggapin ng Netherlands para makalabas siya ng kulungan, ayaw rin tanggapin ng kanyang inang bayan. Yan po ang pinakamalaking balakid kay Tatay Digong. Pero ako naniniwala naman ako na mayroong mga bansang tatanggap sa kanya. Bakit tatanggapin ng Japan? Well, gaya ng sinabi ko nga, no, yan ay one way na iniinganyo ng Japan bilang pinakamalaking donor ng pondo sa ICC yung ibang mga Asyanong bansa na pag-isipan na maging miyembro muli ng ICC. Kasi kung hindi naman na matutuloy ang trial, pwede naman mamuhay by way of interim release sa Japan. At napakaganda naman ang pamumuhay sa Japan, bagamat ang pagkakakilala ko Tatay Digong, siyempre, mas gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Ang Belgium, gaya ng aking sinabi, talagang napakadami na niya natanggap na interim release. Hindi lamang sa ICC, kung hindi sa mga iba-ibang mga tribunals ng Yugoslavia at ng Rwanda. At ganyan din ang France. So sa tingin ko naman, merong tatanggap at merong tatanggap. Pero dahil nais natin makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, wala naman pong mawawala kung susubukan natin na mag-file ng motion to dismiss because there is always a first. There's always a precedent na tinatawag. At sa tingin ko, yung mga probisyon na sinabi ko kahapon, unang-una yung probisyon na dapat ang Rome Statute ay binabasa at binibigyan ng interpretasyon na sang-ayon sa karapatang pantao. At pangalawa, yung lahat ng desisyon ng ICC ay dapat merong in the interest of justice. At saka pangatlo, yung pag-iiwas doon sa abuse of proceedings, no? So, ulitin ko po ang legal na basihan. First, basihan, although wala po talagang provision that would allow a motion to dismiss, an order dismissing with finality the case against a person unable to stand trial is pursuant to the right of a person to due process.
because if he will be continued to be under detention despite the fact he is unable to stand trial, that would already amount to arbitrary detention. At pangalawa, it would amount to abuse of proceedings if just because there is no provision for a motion to dismiss on the basis of inability to stand trial, an accused will not be given his liberty, full stop. And of course, the dictates of justice, the interests of justice, and the dictates of humanity demand that if a person is unable to stand trial, dapat palayain. Pasensya na kayo, nag-English ako kasi meron 5 mga news agencies na nag-request na kung ako daw ay magkokomentaryo, kung pwede, mag-English din ako paminsan-minsan nang magamit nila ang soundbite. Pero sa Tagalog, ang aking sinabi lang naman po, gaya ng sinabi ko nung isang araw, ang dapat na gawin ng ICC kapag hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis ang isang akusado ay tuluyang i-dismiss ang kaso at hindi lang i-archive or hindi lang i-vacate indefinitely ang proceedings. Dahil habang nakabinbin ang kaso, ang akusado hindi makakalaya unless merong interim release o di naman kaya kung walang interim release at walang tumanggap sa taong yan, patuloy siyang makukulong sa Scheveningen Detention Facility. At kapag yan ang nangyari, gaya ng nangyari kay Kabuga, yan po ay arbitrary detention. Pangalawa, dahil nga po ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso, kung wala ng sapat na kakayahan humarap sa paglilitis, ay magresulta sa kawalan ng integridad ng hukuman. Yan po yung tinatawag na abuse of process. At pangatlo, siyempre, interest of justice dictates na kapag imposible na magpatuloy ang kaso, dapat itigil na ang kaso at hindi lang panandaliang isantabi. Anyway, ako naman po ay kampante na may tatanggap kay Tatay Digong. Hindi po ako kampante na tatanggapin siya ng mga Marcoses. Hindi ko po alam kung saan dinudukot ni Kaufman yung kanyang kumpiyansa na kaya niyang makonvince sa mga Marcoses. Pero gaya ng sinabi ko kahapon, mukhang hindi naman po papayag ang mga Duterte. Dahil ang kapalit po niyan, sigurado po ako na hihingi ng mga Marcos ay ang pagre-retiro ng buong angka ng Duterte sa larangan ng politika. Na wag sanang mangyari. Dahil ang ating ninanais ngayon, lalo na sa panahon na lantaran ng korupsyon, maibalik ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong, kung saan ang mga Pilipino ay naging marangal, taas mundo sa buong daigdig. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa mga nagtatanong, ang DDS maisog po, tuloy po ang lahat ng pagtitipon. Simula po yan ng 19 ng after office hours, alas 5 sa Amsterdam. Doon po yan sa dam. Meron po tayong prayer vigil. Sa Abente po, magkakaroon tayo ng Freedom March. Ang ating panawagan, ICC dismiss the case against Tatay Digong. Hindi lang i-vacate. Dismissal na yan dahil meron ng finding na gusto lang tanggalin yung mga korap doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Kabayan natin sila. Ay, sorry. Sila mag-lead. Sa munisipyo, ngayon nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yun. Tama. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko.
kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17? Nasusulat yan eh. The future of children. Trilyon na utang natin, umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Yon. Student leaders, tumayo po kayo. Yan. Dahil kinabukasan nyo ito, Yon. hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din mga estudyante. So yun na nga Kaya po. kakuha peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, Yon. I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor pero sinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor. Naku po. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas.